Sinong mag-aakala na ang simpleng bata noon na namumuhay sa salat at hirap ng buhay sa liblib ng probinsya ng Ormoc ay ang bata pa lang ito ang gigimbal, yayanig sa mga hambog at tampalasan at magwawagayway ng ating pambansang watawat sa larangan ng pakikipagsuntukan na minahal ng ating mga kababayan pagdating sa sports na pampalakasan na walang iba kundi ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas at tinaguriang kwadro alas ng Philippine Boxing at kasalukuyang 3 Division World Champion, Janriel Cuadro Alas Casimero. Subalit alam nyo ba mga kaibigan, na bukod sa halimaw ng Japan na sina Oya the Monster Inoue ay mayroon pang isang bigating laban noon ang ating bidang halimaw na muntik nang matuloy kung sana'y pwede niya sanang masungkit ng kanyang ikapat na world title belt at mahanay kila Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr. at Donnie Aas Nietes bilang ika-4 na Pinoy na naging world champion sa 4 na magkakaibang division sa buong Asia. Kung natuloy lang sana ang laban nito sa nooy kinakatakutan at most avoided fighter sa super flyweight division at nooy tangan ng titulo bilang pound for pound king na walang iba kundi si Roman Chocolatito Gonzalez. Ika-25 ng Mayo taong 2016 matapos patulogin sa round 4 ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero, ang nooy undefeated at madayang lumaban na Thai champion na si Amnat Ruenrong. Ay tuluyan na nga po naging ganap na 2 Division World Champion si Cuadro Alas Casimero, kaya naman dalit-dali ay tinarget noon ng promoter ni Choco Lamucho na makikasamakbakan sa pagitan ng ating kababayan at Nicaraguan pound for pound king. Nais daw ng promotor na ito na makita ng bilyong-bilyong manonood na durugin ng ating kababayang Pinoy sa kamay ng Nicaraguan fighter. Agad naman itong pinaunlakan at kinasa ng team ni Casimero. Subalit sa negosasyon ngang ito mga kaibigan ay marami ang hindi sumasang-ayon sapagkat masyado pa daw hilaw ang batang Casimero para sagupain ang nooy undefeated out pound for pound king ng bansang Nicaragua. Mas mainam daw kung lumaban muna ito ng mga 2 o 3 beses pa sa super flyweight division. Kung sa bagay mga kaibigan ay hindi rin natin masisisi kung bakit ganito na lamang kung malitin ng mga ito ang ating kababayang bida dahil noong mga panahon ngayon ay kasalukuyang undefeated ang Nicaraguan fighter at itinuturing na most avoided fighter sa 118 pounds super flyweight division. At siya lang naman po ang kauna-unahang Nicaraguan boxer na naging 4 Division World Champion sa magkakaibang division mula minimum weight, light flyweight, flyweight at super flyweight division at nagtala ng 3 sunod-sunod na taon bilang pound for pound king mula taong 2014 hanggang taong 2017. Kaya naman napakaraming boksingero noon ang talaga namang nagkukumahog at pinupuntirya at nais makasagupa ang Nicaraguan boxer na ito. At isa na nga po sa sumubok sa lakas ng tinaguriang Choco Lamucho ay ang ating kababayan at former WBO World Flyweight Champion na si Brian The Hawaiian Punch Viloria. Kilala si Viloria bilang explosive boxer at lumalaban ng sabayan at talaga namang nakikipagpalitan ng pagmumuka sa kalaban at may makunat na panga. Subalit pagdating nga po dito kay Gonzalez ay tila hindi umubra ang malakalamay na kunat ng ating kababayan. Kaya naman technical knockout sa round 9 ang sinapit ng ating kababayan sa kamay ng Nicaraguan boxer na ito. Samantalang matapos ngang maging 2 Division World Champion ni Casimero ay hangad na sana nitong masungkit ang kanyang ikatlong titulo sa kanyang ikatlong division kung saan nga ay naghahari itong si Choco Lamucho na nooy WBC World Super Flyweight Champion. Ayon pa nga kay Casimero ay handa niyang bakantihin ang kanyang WBO World Flyweight Belt at umakyat sa 116 pounds super flyweight division upang sagupain atong pound for pound king. Subalit bigla nga pong gumuho ang pangarap nang matalo si Gonzalez sa hindi kilalang boxer ng bansang Thailand na walang iba kundi si Sorong Bisay. At dahil 2 beses natalo si Gonzalez sa kamay ng Thai boxer at naagaw na rin ang titulo nito, ay dito na lumabo ang sunny dream fight ni Casimero. At dahil unti-unti na rin bumibigat ang timbang ni Casimero at hirap nang makuha ang timbang sa 118 pounds super flyweight division, ay nagdesisyon na itong umakyat ng timbang sa 122 pounds bantamweight division kung saan naman ay hinarap ni Casimero ang Mexican slugger
at knockout artist ng bansang Mexico na si Ricardo Espinosa. Subalit sa gabi ng mismong laban ng tinaguriang slugger ng bansang Mexico ay nagmistulay itong amateur nang makaharap na sa ibabang ng lona ang Pinoy. Dahil kung titignan ang salpukan ng dalawang boksingero ay di hamak na lamang sa lakas at mga power punches si Cuadro Alas Casimero. Ito mga idol, pagkalemang pa lang ng unang round, salpukan kagad ang dalawang boksingero. Ganda ng palitan, talagang toe-to-toe. Pero para sa akin, mas malakas ang banat dito ni Casimero mga idol. Makikita kasi sa tuwing babanat itong si Janriel at saktong tumatama naman sa pagmumukha nitong si Franco, ay bahagya ito napapatras. Pero dito ka rin bibilib sa lahi ng mga Meksikano dahil talaga namang nakikipagsabayan talaga ito, lalo na mga Pinoy ang makakalaban. Round 2 mga idol, grabe yung unang salpukan na yon. Parang gusto nang tapusin ni Cuadro Alas ang laban eh. Ito yung laban na gustong makita ng ating mga kababayang Pinoy. Yung tipong bardagulan at walang atrasan. At sa tingin ko ay mukhang hindi naman napaya si Casimero sa dugong Meksikanong kalaban niya. Dahil talagang makikita nakipagsabayan talaga ito. Iba talaga kapag Meksikano at Pinoy ang lumalaban sa ibabaw ng parisukat na lona. Parang Manny Pacquiao lang versus all Mexican boxer. Pero yung unang round ay ibinigay ko kay Casimero mga idol ha.
Round 4. Sa pagkakataong ito mga idol ay medyo lumalaylay na ang mga suntok dito ni Casimero marahil dala yon ng unang 3 rounds. Ang style kasi ni Casimero ay raratatin niya ang kanyang kalaban sa unang bahagi ng mga rounds upang makuha niya ang pacing ng laban at ma-pressure din ng kalaban nang sa gayon ay madali niyang manakaut ang kalaban. Subalit ang kapalit naman ito ay ito nga, madali siyang mapapagod. Ganito yung estilo ng mga slugger type na boxer, parang Manny Pacquiao. Yung tipong unang round pa lang uubusin na agad ang lakas mo. Round 6. Dito na matitikman ni Franco ang suntok na hindi niya pa natitikman sa talang buhay niya, kung saan bumagsak itong Meksikano matapos tumama ang lumalagablab na right hook ni Casimero na sa sobrang lakas ay mahiya mo hinampas ng back-to-back na habal-habal. Round 5. Matibay din talaga itong dugo Meksikano mga idol no.
hindi mo makikita ang butas sa depensa. At ang maganda sa estilo nitong si Hindut Franco mga idol ay nakakaya niyang iwasan yung mga malalakas na birada nitong si Casimero. At yung tamaan naman itong Meksikano ay hindi basta-basta umatras. Kaya siguro napansin din ni Casimero na talagang matibay ang bodega at pagmumukha nitong Meksikano. Kasi ilang beses nang tinamaan ni Casimero sa panga itong si Franco pero hindi niya pa rin ito mapatumba. Mukhang napag-aralan yata ng kampo ng Meksikano ang estilong gagamitin dito ni Casimero.
Round 12. Dito na matitikman ni Franco alias Hindot ang suntok na hindi niya pa natitikman sa talang buhay niya. Dito nga ay bumagsak itong Meksikano matapos tumama ang lumalagablog na right hook ni Casimero na sa sobrang lakas ay may yamuhin ng balos ng back-to-back na habal-habal. Makakatayo pa naman itong Meksikano mga idol. Subalit dito na siya uundayan ni Casimero na makapamatay nitong suntok na sa sobrang lakas ay mahiyamo 80 anyos na kalabaw ay hindi na makakabangon pa kapag tinamaan ito. Pero saludo pa rin talaga ako sa mga mandirigmang Meksikano. Talagang hindi basta-basta sumusuko sa laban eh.